So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, merong isang tanong na hindi po kayang sagutin ng mga Sara Duterte Bobo supporter. Ako'y nagtataka nga mga Streetwise no, na kahit na hindi nila masagot itong tanong tungkol kay Sara, sila pa rin po ay porsigidong iboto si Sara Duterte bilang presidente sa 2028. So kayo subukan nyo rin. Tanungin ninyo itong mga Sara Duterte Bobo supporter kung ano na ba ang nagawa ni Sara sa bayan mula po nung siya po ay naging vice presidente ng Pilipinas. Actually, wala talaga. No? Kahit saan mo dalhin si Sara mga kay-streetwise, talagang meron siyang anomalyang ginagawa. O di ba? Sa DepEd, nababoy ang DepEd. Ang daming kapalpakan sa DepEd. Kahit sa mismong OVP mga kay-streetwise, na-flag din po ng COA. So ngayon, merong isang ditong DDS, no, na bobo, no, na bakla. Ito yung yung employee ni Sara to si Tio Moreno. Ito. Natawa nga ako dito mga kababayan, ang lakas ng loob na sagutin yung tanong kung ano bang achievement ni Sara mula nung siya ay naging vice presidente. Actually, lahat to kasi nungalingan So pag-usapan natin to, no? So ito yung kilala niyo ba tong si bakla? Si Tio Moreno? Sinungaling po ito? O lakas bang fake news nito? So ito tinan niyo to Tinan niyo So sabi niya dito, okay? VP Sara Duterte's achievement as Vice President. So sige. Baka nga naman meron tayong hindi nakikita na ginagawa ni Sara para sa bayan. O nga naman, di ba? Baka nga naman ganun. Kasi mga kababayan, no, isang malaking kabobohan po mga kay-streetwise na iboboto nila si Sara pero wala silang mabanggit na ginawa ni Sara na maganda no, sa Pilipinas nung siya naging vice presidente. Tingnan niyo iboboto nila si Sara pero hindi nila masagot kung ano na yung magandang nagawa ni Sara nung siya ay vice presidente. Kabobohan yung ganon. Pero ito si Tio Moreno, pinilit. Kaya pag-usapan ngayon natin to, no? So sabi dito, okay, a growing narrative pushed by kakampings, NPA fronts, enablers, and Marcos apologies claims that Sara Duterte has accomplished nothing as vice president. This claim is false. So sige nga, sige. Ano yung mga nagawa ni Sara? Okay. Despite of repeated budget cuts and sustained harassment against OVP personnel, the Office of the Vice President of the Philippines has continued to implement and expand program launch since 2022. Sige, ano nga? Ano yan? So, ang una niyo binanggit dito, yung Magnegosyo Taday. These programs directly address transportation, livelihood, education, health disaster. So, ito yung isa nga, no? Below is a clear breakdown of key programs outcomes as of July 2025. So, yung Magnegosyo Taday nga ito, no? Livelihood assistance, 30 groups assisted, 1,416 individuals assisted. So, total beneficiaries, 1,446, no? So, mga kababayan, okay, itong Magnegosyo Taday, ito po yung magbibigay nga po ng puhunan, yung Office of the Vice President sa mga taong gusto magnegosyo. Yun nga lang, mga ka-streetwise, no? Puta, hinokus-pokus si Sara ito. Ito na nga lang gagawin niya, hinokus-pokus niya pa. Ito yan, no? Tinan nyo na, ito yun Auditors flagged Sara Duterte office for skipping DTI, PDIC, business aid reviews. Tingnan nyo kung gaano kabobo tong si Sara, no? Gumawa siya ng isang livelihood program na Magnegosyo Taday na magbibigay nga ng puhunan sa mga kababayan natin. Yun nga lang, wala po itong pakikipagtulungan sa PDIC at saka DTI. So bakit kailangan po ng DTI at saka PDIC? Kasi po sila po yung nag-a-assess kung ano bang dapat na negosyo ang ibibigay sa isang tao, depende po ito sa kapasidad at saka sa lugar. Ang problema dito sa ginawa ni Sara base po sa COA, no, na nagbigay ng negosyo pero wala namang assessment sa DTI. So mali. So paano nyo nalaman na tama yung negosyong binigyan nyo sa isang tao kung walang assessment ng DTI at PDIC? So, ayun na nga lang gagawin ni Sara. Puta, tanga pa no? O sabi niya dito, sabi ng Rappler ito, no? COA report that beneficiaries of Magnegosyo Taday, ito yun did not undergo the required DTI and PDIC assessment to determine if their enterprises were viable, violating rules set by the OVP itself. So ang gumawa lang ng assessment, OVP lang. So sino sa OVP? Si Sara. Bobo nga yun.
Bobo yun. Akala ko ba may nagawa si Sara? Ito na nga lang, mamimigay na nga lang po ng negosyo sa kababayan natin, palpak pa eh. Oh, state auditors flagged the OVP for failing evaluate business proposal under its Magnegosyo Taday program with the help of the Department of Trade and Industry and the Philippine Deposit Insurance Corporation. O, palpak. O, una pa lang, palpak na. O, sige, continue natin, ha? At least you get my point, no, na ito yung ito yung narrative ng mga DDS, eh. Oh. So, ngayon, wala talaga nagawa si Sara bilang Vice Presidente. O, kasi kung kukontinue natin ito, ha, meron pa yan dito, oh. Medical and Bureau Assistance, Individual Assisted. O, parang mayor-mayor lang, eh, no? O, Bureau at medical, no? So, ngayon, yan, ha, ito yung mga total niya, no? 265,000, di ba? Ang dami. Oh, so Bureau, ganun din. Yun nga lang mga streetwise, no? Na-flag din to ng COA. Saan na ba yun? Ito. Oh. Sabi dito, no? Galing AI ito, ha? Key details of Medical Bureau Assistance of COA findings. So, sa OVP to, no? Aid volume of the OVP processed over 134 million in aid within first 100 days. And so, expenses for assistance and subsidiaries rise to 1.1 billion in 2023, more than double the 378 million spent in 2022. So grabe, no, from 378 million, no, naging 1.1 billion po ito. Yun nga lang, okay sana ko pinamigay eh. Ang problema, ito, while recognizing the high utilization fund for socio-economic programs, auditors flagged the OVP for distributing over 3.4 million in aid without proper vetting or documentation and noted delay of liquidation for some grants. O, tingnan ninyo, ha. Mamimigay na nga lang po ng medical at burial mga streetwise. Hindi pa kompleto yung mga liquidation, hindi pa kompleto yung mga dokumento. So, syempre, ang maisipin dito natin, taong bayan, ano yan? Ghost ano rin? Ghost medical? Ghost burial din ba ito? Kasi kulang na papeles eh. Isipin nyo na, from 300 million, naging 1 billion. Tapos, walang proper dating tsaka documentation. Oh. Actually, 2022 pa lang, 23 pa lang ito. 2023 pa lang ito. Paano pa kayo sa iba? So, continue natin, ha. Tingnan nyo, ha. Ito na nga lang gagawin ni Sara. Bobo pa talaga, no? So, ito malupit. Oh, meron pa yan dito. Ano ba to? Oh, pagbabago ang Million Learners Entries Campaign. Ano pagbabago? No, school bags distributed. So ito yung yung pamimigay nga po ng bags. So, tangin talaga si Sara, no. Pag nanakaw talaga, no. So nung namigay po ng bag si Sara, may problema pa din. Ano ba 'yon? Ito, the Commission on Audit flagged the Office of the Vice President's pagbabago program which distributed school bags and supplies for having incomplete guidelines and unclear documentation na naman. The 2023 report noted that the distribution of 146,000 bags costing 40 million lack of strict beneficiary validation and consistent predetermined list, making the process prone to insufficiencies. O, di ba? Ito rin yun eh. Yung pagbabago program na sinasabi ni Sara eh. So ngayon, mga kababayan, ibig sabihin nito, wala talagang ginawang tama si Sara. Lahat na lang, di ba? Mamimigay ng bag, tapos, burial assistance, lahat na lang may anomalya eh. So, apparently, at malaki ang chance talaga, na talagang walang ginawang tama si Sara. Tapos, ang gusto pa nila, maging presidente ng Pilipinas, yung bubitan na yan. Oh, hindi lang yan. Akala nyo tapos na? Hindi pa, meron pa yan. O, balikan natin yung post ni Tiyot Moreno. O, saan na ba yan? Ito. O, trees planted. Alam nyo na to, di ba? Trees planted. O, libreng sakay program. So, saan kinuha yung pera nito? Galing confidential fund. O, saan na ba yun? Ito yun eh. O, yan o. From feeding program to tree planting, Sara says confidential fund used across the board. O, di ba? Doon pa lang, tanga na eh. Kasi tinan nyo ha, nagtanim ng puno, gamit yung pera ng confidential fund. Naglibring sakay, gamit ang pera ng confidential fund.
So, sino surveillance nyo doon? May paggamit ng pera, mali na kaagad eh. Oh, meron pa yan, dami pa nito, no? Ano pa ba to? So, ito, kalusugan food truck. Oh, ito yung ito yung pansarap ata ito, no? So, alam niyo nangyari dito sa kalusugan food truck? Napalo sa mga pagkain. No? Feeding from feeding program to tree planting. Saan na ba 'yun? Ay, hindi pala, wala pala. Hindi ko pala nakuha ng article, pero mga kababayan, alam naman po natin nangyari dito. Alam niyo na 'yan, pwede niyo naman i-search 'yan sa sa Google na itong kalusugan food truck na po ito ni Sara, ito po ay pamimigay dapat ng pagkain sa mga estudyante. O yun nga lang, mga kababayan, ang nangyari, no, dahil po sa kapabayaan ni Sara, napanisan po ng mga pagkain. So ano bang point natin dito, mga kababayan? No? Ang point natin dito, syempre pag tayo po, pipili tayo ng presidenteng gusto natin, dapat meron tayong rason kung bakit gusto natin siya maging presidente. So dapat meron siyang mga nagawa sa bayan, di ba? Meron siyang naitulong sa bayan, di ba? At syempre, walang halong anomalya. Yun nga lang si Sara Duterte, mga kababayan, no? Minsan na nga lang gagawa ng tama, puta, nakafalag pa ng COA. Kaya sabi ko nga pag tinanong ninyo yung mga Sara Duterte Bobo supporter, na ano bang nagawa ni Sara bilang Vice President, wala silang may sasagot. Ang alam lang nila, si Sara matapang, si Sara matalino. Matalino daw, di ba? Pero di ko nakikita ng talino. Yari ang mga umalupos na sa mga Duterte, pag si Sara naging presidente, so pagigigante. So kaya hindi tayo umusad bilang isang bansa kasi ganyan po yung mentalidad ng karamihan ng mga kababayan po natin, especially po itong mga DDS. Di ba? Yun so yun mga streetways, no? So kayo po, no? Actually nakaka-disappoint talaga itong mga DDS talaga, no? Parang wala na talagang tama't mali sa kanila Basta sila, Duterte supporter sila. Yun lang yun. Di ba? So yun mga streetways, no? So kayo po, no? Masabi nyo nga po dito sa post nga po ni Tio Moreno. Wala, palpak no? So kayo, baka may alam kayong nagawa ni Sara, no? Para may tindihan naman tayo dito, baka meron tayong hindi alam, no, na alam ninyo. Na may nagawa talaga si Sara bilang Vice Presidente at bilang Deputy Secretary. So yan na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, hindi na makalabisan, pa-share rin po ng content natin ngayon. So thank you mga ka-streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.